Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mahigit 10 pa ang pinaghahanap sa dalawang magkahiwalay na trahedya sa dagat malapit sa Basilan at sa West Philippine Sea. Unahin natin ang paglubog ng barko sa Basilan na biyaheng Sulu na may 300 pasahero at crew. 18 na ang kumpirmadong patay habang 10 ang hinahanap. Mula po sa Zamboanga City, nakatutok live si Jonathan Andar. Jonathan. Mel, Emil, Vicky, andito ako ngayon sa compound ng Philippine Ports Authority sa Zamboanga City. Ito pong nakikita ninyo sa likod ko, sila po yung mga survivor at yung mga kaanak ng mga nawawala pa sa lumubog na barko o roro sa may Basilan. Ang nangyayari po rito, nabigyan na po ng paunang lunas yung mga survivor at profiling na lang yung ginagawa sa kanila at binibigyan ng ayuda. Para sa survivors, binigyan po sila rito ng 20,000 pesos na cash, isang sakong bigas at relief goods. Mula po yan sa Zamboanga City Hall, DSWD, pati na po sa shipping line. Ito po ang report. Balot ng takot habang nagmamadali sa pagsusuot ng kani-kanilang life vest ang mga sakay ng MV Tricia Kirsten 3 na lumulubog na noon sa dagat malapit sa Balok-Balok Island, Basilan kaninang pasado hating gabi. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan nang lumubog ang barkong bumabiyahe noon pasulu mula Zamboanga, sakayang 317 na pasahero at 27 na crew. May mga karga rin itong truck. Sa kuha ng isang netizen, kitang palutang-lutang sa dagat ang mga pasaherong desperadong humihingi ng saklolo sa gitna ng dilim. Kanya-kanya silang kapit sa mga pampalutang sa gitna ng kanilang mga kagamitang nagkalat sa dagat. Rumesponde ang Philippine Coast Guard kalaunan at sinagip ang mga biktima. Sa search and retrieval operations, 316 na sakay ng barko ang nasagip. Dinala sila sa Isabela City Port, Jolo Port at Zamboanga City Port. Ginamot ang mga sugatang pasahero at binigyan ng pagkain. Isa sa mga sakay si Fatraliza na sinikap na makaligtas kahit di marunong lumangoy. Biglaan talaga yung nangyari, sir. Parang akala namin parang magstay lang yung yung pagkalugos. Bigla na natabingi. Yun na, yung mga tao, nagpapanik na sila. Tapos yun na, yung pagganyan, sir, doon na nahulog na yung mga iba. Hindi pa ako marunong lumangoy, pero ginawa ko pa rin para. Kwento naman ni Jul Munir, nagising na lang silang tumatagilid na ang barko. Gising namin po, gumigilid na ganyan. Tapos na gano'n, seconds lang nagkukuha na kami lahat ng mga life jacket. Tapos mga ilang minuto lang, umano na yung barko. Tapos yun na, takbuhan na kami para sa buhay namin. Tapos yun na, palutang-lutang na lang kami sa dagat. Kwento naman ng school principal na si Rashula Waludin. Narinig na lang nila ang isang security officer ng barko na nag-aanunsyong kumuha na sila ng life jacket. Doon na raw nataranta ang mga pasahero at may ilang tumalon sa dagat. May life jacket o kayo? Meron naman, pero karamihan wala. Wala silang information na nagsabi na may nangyayari na tas ang sinabi lang nila, kuha kayo ng life jacket, palubog na yung barko. So nagpanikan lahat po sa ang tao sa itaas. Seconds lang. Seconds lang. Pagkalubog ng barko, 2 oras daw na nagpalutang-lutang sa dagat si Rasula bago dumating ang rescue. Nahiwalay raw siya sa mga kapwa teacher. Nananawagan ako sa mga pamilya ko, huwag kayong mag-alala, dito na kami ligtas. Desperado namang naghihintay ng balita sa pantala ng mga kaanak ng ilang pasahero. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Ronnie Gavan, 10 pa ang nawawala sakay ng barko. 18 na ang narecover na labi.
Sabi naman ng may-ari ng barko na Allison Shipping Lines Incorporated, nang matanggap nila ang distress call ay agad silang nag-activate ng quick response measures at nag-deploy ng mga sasakyang pandagat. Nakikipag-ugnayan daw sila sa mga otoridad habang patuloy ang search and rescue operations. Nagpaabot din sila ng pakikiramay sa lahat ng sakay ng barko pati na sa mga pamilya nila. Vicky, ito pong napapanood nyo ngayon sa inyong screen, yan yung aerial inspection ng Philippine Coast Guard doon sa karagatan sakop ng Basilan kung saan po lumubog yung Roro. Hanggang sa mga oras po na ito, ang sabi po ng PCG, patuloy pa rin ang search and rescue operation. Dumating na rin dito ang hepe mismo ng Philippine Coast Guard na si Commandant Ronnie Gavan na magbibigay sa atin ng update mamaya kung ano ba talaga nangyari at paano lumubog yung Roro. Ang sabi po naman ng Mayor ng Zamboanga City, kasama po sa mga nasawi isang abogado at isang teacher. May isang sundalo rin po na nawawala batay po sa na-interview natin dito na sundalo na nakaligtas mula doon sa trahedya. Yan muna ang latest mula rito sa Zamboanga City. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Patuloy ding hinahanap ang 4 na nawawalang sakay ng lumubog na barko sa Bajo de Masinloc noong Huwebes. Ang mga 12 nasawi at 15 nasagip ng China na i-turnover na sa Philippine Coast Guard. Nakatutok si Chino Gaston. Muling nagpang-abot ang BRP Teresa Magbanwa at isang China Coast Guard vessel pero hindi na para magpatintero sa dagat. Sa pagdidikit ng kanilang mga rubber boat, itinurn over sa Pilipinas ng China ang 15 Filipino seafarers na kanilang na-rescue ng dumaobang Singaporean cargo vessel na MV Devon Bay sa dagat malapit sa Pangasinan noong January 22. Itinurn over din ang 12 nasawing crew members. Nagpasalamat din ang mga Pilipino crew sa pagkakaligtas sa kanila ng China Coast Guard na nagbigay rin ng pagkain at maayos na tulugan sa mga biktima habang nasa barko. Tila na isantabi rin ang iringan ng mga Coast Guard ng dalawang bansa sa West Philippine Sea sa maayos na turnover. Pag itong pagkakataon, we set aside po muna yung etong ganito mga concerns po natin. Again, we all have, all the coastal states have a moral obligations to render people in distress regardless of their boundaries or even the nationalities. Kaninang madaling araw ay nakarating na ng Port of Manila ang mga Filipino seafarers at agad silang sinalubong ng mga kinatawan ng OWA at DMW. Tatanggap sila ng tulong pinansyal, psychosocial support at ibang tulong para agad silang makabalik sa kanilang mga pamilya. Patuloy namang hinahanap ng mga barko at eroplano ng Philippine Coast Guard ang 4 pang mga crew ng MV Devon Bay, kabilang ang kapitan na si Elimar Hucal na hindi raw iniwan ng barko hanggang sa huli. Yung heroism na ginawa po ng kapitan nitong MV Devon Bay, although as of the moment is hinahanap pa rin po natin siya. Pero as per statement po ng ating mga rescued crews ay itong si kapitan ay muli po talagang umalis ng barko. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Pinaimbestigahan ng palasyo ang tangkang pagpatay sa alkalde ng Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur kung saan nahuli kampang gumamit ng rocket-propelled grenade o RPG ang mga suspect. May binuo ng Special Investigation Task Group ang PNP. At nakatutok si June Veneracion. Malapelikula ang mga tagpo sa isang ambush sa Maguindanao del Sur kahapon ng umaga. Isang lalaking armado ng rocket-propelled grenade o RPG ang nahulikam na bumaba mula sa nakaparadang minivan at may inasinta. Sinapol nito ang likuran ng isang SUV. Nakaligtas ang sakay ng bulletproof na SUV na si Sharif Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan, pero sugatan ang dalawa niyang security escort. Mabilis na tumakas sa mga suspect pero naabutan at naharang ng mga pulis at sundalo. 3 suspect ang patay. Kabilang ang nagpapatok ng RPG na si alias Rap-Rap. Nakatakas naman ang driver ng minivan. Base sa investigasyon ng PNP, magkakamag-anak ang 4. Ini-establish po nila, ma'am, yung pong kanilang pag-establish ng motibo. Kumukuha sila po ng mga ebidensya kung ito po ay mga hired killers. Sa investigasyon, lumabas na may 3 warrant of arrest sa iba't ibang kaso gaya ng murder. Ang napatay na suspect na gumamit ng RPG. Iniimbestigahan pa paano sila nakakuha ng ganong klaseng armas.
Nakita po sa initial investigation na kung bakit po gumamit ng posible ng RPG dahil alam po nila na bulletproof po ang sasakyan. Kung ito yung tinamaan ng solid, mag-iiba po ang kwento ng nangyaring insidente po. Sa utos ng liderato ng PNP, bumuo na ng Special Investigation Task Group para imbestigahan ang ambush at matukoy kung sino ang mga nasa likod dito. Lumalabas din na pang-apat na beses na pala itong may nagtangka sa buhay ng mayor ng bayan ng Sharif Agwak. Sa isang press con ngayong araw, sinabi ni Mayor Ampatuan na hindi ordinaryong tao ang may kakayahang gumawa ng pagtangka sa kanya. Hindi ko akalain na mga ganun mangyari sa akin. Sinong tao na ganun na kalakas na bari sa akin? Inihayag din ng alkalde ang kanyang pagtataka kung bakit siya binawian ng security detail. Bigla lang naalis yung escort ko, doon na nagpasok yung lahat ng threat sa akin na ambusin ako. Mabilisang paglutas sa krimen din ang utos ng Malacanang. Kinukondena po ng Pangulo ang nangyaring yan. At dahil sa kanya pong pag-uutos at direktiba, agad-agad din pong kumilos ang DILG, pati po ang PNP. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. At gumugulong na ang investigasyon sa mabilis na paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Ilan sa mga sinisilip ang posibleng overloading at ang kakayahan ng barko dahil sa kalumaan nito. Nakatutok live si Gino Gaston. Gino! Emil, wala pang linaw sa ngayon kung ano ang nagdulot ng paglubog ng isang passenger ferry kagabi malapit sa Basilan kung saan 18 ang nasawi. Nang lumargang MV Tricia Kirsten 3 mula Zamboanga City Port noong linggo ng gabi, papunta sana ng Hulo-Sulu, maayos naman daw ang panahon, sabi ng mga opisyal ng Basilan. Maayos din at walang problema na nai-report ng MV Tricia. Pero ilang minuto bago mag-alauna ng madaling araw kanina, habang nasa may malapit sa barangay Labok-Labok, nag-distress call ang MV Tricia. Sa report na nakuha ng PCG at ni Basilan Governor Mujib Hataman, tumagilid daw ang barko saka pinasukan ng tubig. May nagsasabi na pinasok na ng tubig bago tumagilid. Ang sigurado, mabilis daw na lumubog ang MV Tricia. Aalamin kung may sinalubong na malalaking alon din ang barko. Ayon sa Philippine Coast Guard, lahat na posibilidad iimbestigahan nila. Kasama na dyan kung overloaded ang RoRo vessel. Ang sabi ng PCG Commandant Ronnie Hill Gavan, 344 ang kabuang sakay ng MV Tricia Kirsten 3. Nasa 317 ang pasahero habang 27 ang crew. Bukod dyan, may 23 hanggang 27 itong crew. Ang maximum passenger load ng RoRo ay 352 passengers. Bukod pa dyan, may lulanding daw itong mga truck. Aalamin din ang seaworthiness ng MV Tricia na 31 taon na mula ng ginawa. Base sa website ng marinetraffic.com, 1995 daw ito ginawa sa Japan. Binili ng Allison Shipping Lines Incorporated noong taong 2020. Sa huling tala ng Coast Guard, 316 sasakay ng barko na ang nailigtas. 18 na ang patay habang 10 ang nawawala, kabilang ang kapitan ng barko. Sabi ng Maritime Industry Authority o Marina, iimbestigahan nila ang trahedyang nangyari sa pakikipagtulungan sa Philippine Coast Guard. Batay sa paunang impormasyon, naglayag daw ang MV Tricia sa pinahintulutang kapasidad ng RoRo. Kinumpirma ng Marina Regional Office 9 sa lungsod ng Zamboanga na ang lahat ng kinakailangang dokumentong pangkaligtasan at naaayon sa batas ay valid at may bisa sa panahon ng insidente. Aalamin daw nila ang buong pangyayari at kung sino ang dapat panagutin. Patuloy ang search and rescue ng PCG sa lugar ngayon at hinahanap ang mahigit 20 nawawala pa. We use naman a systematic base of search and rescue approach. Kasama po yun yung pag-compute ng current sa area na yan. Yung lakas ng hangin din, so kasama yan. Iniutos na ni Pangulong Marcos na hatiran ng agarang tulong ang mga nakaligtas na pasahero sa Basilan at Zamboanga City. Ang DSWD po ay inutusan na po ng Pangulo para po mabigyan ng karampatang tulong ang ating mga kababayan na naapektuhan po nito at nabiktima po sa nasabing incident. Emil, hindi pa raw nakakausap ng Philippine Coast Guard ang operator ng nasabing barko na Allison Shipping dahil sa ngayon ang priority ay hanapin pa yung mga nawawalang pasahero na posibleng palutang-lutang pa hanggang ngayon sa karagatan. Emil. Gino Gaston. Pinaghahampas ng 2x2 bago tangayan ng cellphone at bag na may pera ang isang Hapon sa Parañaque City.
Huli yan sa video, pero hindi pa rin nahuhuli ang suspect. Nakatutok si John Consulta. Kita sa viral videong ito ang paghampas sa ulo ng isang nakasombrerong suspect sa isang nakahandusay na biktima sa Parañaque City nitong Sabado. Maya-maya lang, hinatak na ng suspect ang bag ng biktima. Tinangkapang kumapit ang biktima sa bag pero tuluyan pa rin itong natangay. Naglakad palayo ang suspect na parang walang nangyari. May dumating po dito na concerned citizen dito po sa aming opisina at sinabi niya na may duguan doon po na foreign national. So agad naman po kaming yung mga duty po dito at nagresponde po agad para i-verify po kung ano po talaga ang totoong nangyari po. Ang biktima, isang 62 anyos na Japanese. Duguan ang kanyang ulo, damit at sombrero nang datnan ng mga pulis. Tumambad din ang dugo ang 2x2 na ginamit sa pag-atake. Ayon sa PNP, posibleng galing sa bird watching dito sa may bahagi ng Parañaque ang 63 years old na Japanese national nang ito ay atakihin ng isang suspect pasado alas 11 ng umaga ng Sabado. Dito nga po sa Wetland Park ay open po sa public at marami po talagang pumupunta dyan ng mga foreigner na nagbe-bird watching po dito po sa ating La Pacheya. Dahil marami pong mga ibon po dyan na mga endangered species po na mga ibon. Ayon sa PNP, nakuha sa biktima ang cellphone at bag na may lamang 3 lapad at 30,000 pesos kasama ang kanyang passport. Base po dun sa video po, makikita po natin na may kahoy po na 2x2 na inahampas po dun sa ulo na maraming beses bago niya po nahablot yung kanyang gamit. Hindi po siya nakakaintindi siya ng English. Kaya po nahirapan po ang ating mga responder na makuhanan po ng mga information. In-applyan po nila ng first aid po. Kasi yung ulo niya po ay puro dugo. Kasama po nila yung senro po na nandoon po sa area na nagkataon na dumaan po sila. Ayon sa mga taga-barangay San Dionisio, matindi ang pinsalang tinamo ng dayuhan. Nagkaroon ng crack ang kanyang skull at ang kanyang tenga ay nahati. So kailangan po itong tahiin, maga ang kanyang mata. So sa ngayon naman po, ito ay pinagagamot po sa OSPAR 1 ng ating Parañaque City. Dinala sa ospital ang biktima para mabigyan ng atensyong medikal. Na-turnover na po namin yung case po doon sa Parañaque City Police Station po para sila na po ang hawak kung ano man po ang dapat na action po para doon sa pag-follow up po ng ating suspect po. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Naihain na sa Secretary General ng Kamara ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa mambabatas na nag-endorso ng reklamo, na i-refer na rin yan agad sa tanggapan ng House Speaker. Nakatutok si Darlene Kai. Opisyal nang tinanggap ng Office of the Secretary General ng Kamara ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Private complainant ang grupong Bayan o Bagong Alyansang Makabayan na inendorso ng mga kongresista ng Makabayan Bloc. Sinabit na namin at nandyan na si Secgen Garafil at nireceive na ng kanyang opisina personal na inabot namin ang complaint sa kanya. So wala nang duda rito, no? Filed and received by the Office of the Secretary General at ang malinaw na nakasaad sa rules ay the Secretary General shall immediately refer to the Speaker. No? So yan ang inaasahan natin ngayon. Natanggap niya na. Hindi tinanggap ng Office of the Secretary General noong nakaraang linggo ang nasabing reklamo dahil wala raw authorized na tumanggap nito dahil nasa ibang bansa noon si House Secretary General Cheloy Garafil. Sabi ni Tino, matapos tanggapin ang kanilang reklamo, agad naman daw itong inirefer ng Office of the Secretary General sa tanggapan ni House Speaker Bogie D. Base kasi sa Rules of Procedure in Impeachment Proceedings ng Kamara, kailangang immediate o agad-agad ang pag-refer sa Speaker ng isang impeachment complaint.
Pagkatapos nito ay kailangang isama ng Speaker ang verified impeachment complaint sa order of business sa loob ng 10 session days at saka ire-refer sa Committee on Justice sa loob ng 3 session days. Dahil nagbalik na ang sesyon ng Kamara, tumatakbo na rin ang pagbibilang ng mga araw para mangyari ang mga yan. We insist that the second impeachment complaint must be included in the order of business at hindi magamit na may first impeachment complaint na para ma-activate na yung 1-year bar and hindi ma-consider yung second impeachment complaint. Ikadidismaya raw ng grupo kung hindi maisama ang inihain nilang impeachment complaint dahil meron daw dong mga argumentong wala sa naunang impeachment complaint na inihain ng abogadong si Andre De Jesus. Obviously, magiging malinaw na maniobra yon kung mag-iitsapwera sila ng aming complaint o iba pang complaint na maaari pang dumating. No? So, malinaw na paborito sa presidente pagka ganon. No? Lalo pa at sinasabi na yung naunang complaint ay somehow or other associated din daw sa Malacanang. No? So talagang magdududa ka at malinaw na paglapastangan nito sa constitutional process ng impeachment at pagpapanagot sa presidente. No? Kaya dapat hindi mangyari yon. Nauna nang itinanggi ni De Jesus at ng Malacanang na sinadyang pagsasampa ng umano'y malabnaw na impeachment complaint. Bukod sa grupong bayan, nagtangka rin at nabigo ang ilang dating opisyal ng gobyerno na maghain ng impeachment laban sa Pangulo dahil wala nga si Secretary General Garafil noong nakaraang linggo. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Garafil. Nauna nang sinabi ng Malacanang na handa ang Pangulo sa mga reklamo at malakas ang loob niyang wala siyang nilabag na anumang batas. Ang presidential son naman na si House Majority Leader Sandro Marcos, hindi raw sasali sa anumang diskusyon o debate kaugnay sa impeachment complaints na kinakaharap ng kanyang ama. Ito ay para raw pangalagaan ang integridad ng Kamara. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Samantala, kani-kanina lamang ay formal nang na-refer sa House Committee on Justice ang 2 verified impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Dagdag saya at ningning sa selebrasyon ng Sinulog sa Cebu ang pakikisaya ng ilang Kapuso stars sa back-to-back-to-back Kapuso Mall Show events. Ang masayang pista sa report ni Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Kasamang ilang Kapuso stars sa mahigit 5 million katao na nakisaya sa taunang Sinulog Grand Parade. Ang 3 Kapuso Mall Show events dinumog ng mga Cebuano. Una riyan ang pagpapasaya ni Sean Visagas, Larkin Castor, Althea Ablan, at Alin Ansay. Nagpatuloy ang pagbibigay ng saya sa isa pang mall dahil present ang cast ng hating kapatid na sila Cassie Legaspi at Vince Maristella. Game na game rin si Cheska Fausto sa kanyang sing and dance number. Mas naaliw pa ang mga Cebuano nang lumabas ang mga bida ng US GMA Afternoon Prime Series na House of Lies. Sina Beauty Gonzalez, Mike Tan at Martin Del Rosario. Sobrang saya and I'm happy to enjoy it with my 2 best friends. Sobrang saya, grabe. Talaga ba? Masaya ka? Nakakapagod pero sobrang enjoy, diba? Nakaka-overwhelmed, di ba? Yung dami ng crowd. At sa araw mismo ng Sinulog Grand Parade noong linggo, dinagsapang lalo ang isang mall kung saan dumayo ang lead stars ng Never Say Die. Tagal ko na pong hindi nagmo-mall show and tagal ko na rin pong hindi pumupunta dito sa Cebu. So nagulat ako na sobrang warm pala ng mga tao po dito. Ang sarap mag-perform para sa kanila. So I'm very happy and sana makabalik pa po ako ulit soon. I love Cebu. Di ba? Hindi lang yung tao but also yung city. Honestly, sabi ko nga, kaya ko tumira dito. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Femari Dumabok, nakatutok 24 oras. Nasa kote sa Malvar, Batangas ang lalaking iligal na nagkakabit ng braces at nag-aalok ng serbisyo online. Natuto lamang umano ang suspect sa mga napapanood na video sa social media. Nakatutok si June Veneracion. May day mo para
ay mamaya mag-picture tayo para pareho na tayong grade. Chill na chill at nagawa pang mag-selfie ng isang pulis na nagkunwaring kliyente ng isang iligal na nagkakabit ng braces sa Malvar, Batangas. Ano tinapos mo, kuya? Yung grade 9 lang ako. Madiskarte ka din, no? Sa isang araw, ilan yung client mo? Isang araw, minsan dalawa. Okay na din. Bakit ako? Ang alok daw ng suspect online sa halagang 1,800 pesos. Pwede nang magka-braces. Pero dahil walang lisensya, arestado siya ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ilang taon mo na yung racket? Yan po this month ko lang po. Last year, madami ka ng post last year. Hindi po, post ko lang po yun. Pero okay lang po talaga nag-reply sa akin. Naharap sa reklamong paglabag sa Philippine Dental Act of 2007. Kaugnay sa Cybercrime Prevention Act of 2012, ang suspect na nasa kustodiya pa ng Malvar Police. Sinusubukan pa naming makuha ang kanyang panig. Itong case natin, wala itong background. So, natuto lang siya sa panunood sa social media platform. So, DIY na naman to. Ngayong unang buwan ng taon, 4 na suspect na ang naaresto ng Anti-Cybercrime Group kaugnay ng illegal practice of dentistry. Noong 2025 naman, 80 mga arestado, 28 ang convicted. Huwag po kayong mag-avail ng mga serbisyo ng hindi totoong dentist. So ito ay nakakabahala po, apektado ang ating kalusugan, ito ay nakakatakot. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Bukod sa mga proyekto ng SunWest, may 2 pang proyekto sa Nauhan Oriental Mindoro na sinita ng Kapitolyo dahil substandard umano. Parehong DPWH officials pa rin umano ang sangkot pero hawak na ng ibang kumpanya. Nakatutok si Ian Cruz. Panibagong kaso ang sinisipat ng Department of Public Works and Highways ukol sa 2 substandard flood control project sa Nauhan Oriental Mindoro na nauna ng sinita ni Governor Bons Dolor. Hiwalay ang mga ito sa isa pang proyekto sa bayan. Namit siya ng kaso sa Sandigan Bayan laban sa hinahanap pa rin si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na may-ari umano ng SunWest Corporation. Sa bagong diskubring kaso, New Big 4J naman ang sangkot. Pero pareho pa rin ang ilang sangkot sa mga kapwa-akusado ni Ko sa unang kaso. Kabilang ang dating Regional Director ng Mimaropa na si Gerald Pacanan at iba pang kasama. Patong-patong talaga itong mga kasong to. No, so habang may nakikita tayong ganyan, kakasuhan natin. Pero yung New Big 4J, today na ngayon, papadagan na natin ang demand letter to repair kasi subject of warranty yan. Roughly nasa parang, ang estimate ata is nasa 20+ million ang repair. Kapwa itinayo sa mag-asawang Tubig River ang proyekto na natapos noong December 2023 at noong February 2024 at nagkakahalaga ng mahigit 200 million pesos bawat isa. Sa pagkasira ng road dikes, isinisisi ni Governor Dolor ang matinding pagbaha sa ilang lugar sa mga bayan ng Victoria at Nauhan. Kailangan panagutin ng kontraktor yan. So, siya magpapagawa, siya magpapaayos, pero ngayon na nakita natin na substandard din kasi 3 meters ulit yung sheet pile, kamukha din nung sa SunWest, kailangan imbestigahan na yan. Most likely, kakasuhan din natin yung kontratista at saka yung mga involved. Tinanong din si Dizon ukol sa pagiging malapit ng ngayon state witness na si dating Yusek Roberto Bernardo sa New Big 4J. Hindi raw ito imposible ayon sa kalihim. Posible kasi magapit na-establish na si RD, former RD Pacanan, magapit kay Yusek Bernardo. Kahit na nasa witness protection program si Yusek Bernardo, yung mga ganyang mga impormasyon, kailangan natin yung imbestigahan. Bakit nga ba maraming substandard flood control projects sa Oriental Mindoro? Mukhang kagaya ng First District of Bulacan, hawak nila ang region ng Mindoro. Meaning madali silang makagawa ng mga house show na project doon. No? Pinagkakakitaan nila.
Pinuntahan namin ang address ng New Big 4J na nakalista sa mga dokumento ng DPWH pero saradong opisina at wala kaming inabutang tao. Patuloy namin silang kinukun ng pahayag. Sa flood control naman sa Kandating sa Arayat, Pampanga, pinahanda na rin ni Dizon ang kaso laban sa mga opisyal at kontratistang may kinalaman sa proyekto. Nitong nakaraang taon, magkahiwalay itong inspeksyon kasama ang Edmarie Construction and Trading na gumawa nito. Ang initial assessment is talagang mali yung disenyo at mali yung pagkagawa. No? So, sinubukan nating ayusin pero mukhang talagang nasa punto na tayo na hindi na talaga uubra yung proyektong yon. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang kontratista ng proyekto. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Uy, Philippines! Pasok sa Grand Finals ng Veiled Cup Korea. See the Clash 2025 first runner-up Arabel de la Cruz. Totally unexpected pero sulit na sulit daw ang journey ni Arabel sa kanyang first ever international competition. Makichika kay Athena Imperial. Mula sa pagiging first runner-up ng 2 season ng The Clash at isa sa Divas of the Queendom ng All Out Sundays, dala ngayon ni Arabel de la Cruz ang watawat ng Pilipinas bilang isa sa 5 grand finalists sa Veiled Cup Korea. Ang global reality singing competition kung saan ang mga kalahok magpe-perform sa likod ng isang veil. During yung tally ng judges nun sa trio namin, hindi na ako masyado nag-e-expect kasi may kasama akong Korean na magaling din talagang kumanta. Tapos yung isa pa, Laos, na unique din yung voice. Sinabi na lang ng interpreter namin na, okay, how do you feel that you're going to the final round? Ha? Ano daw? Nagtagalog ka girl? Muntik na ako. Actually, napatagalog ata ako nun. Kasi sobrang nakakatuwa. Kasi first international competition, tapos umabot pa ako ng final. So, very, very fortunate. Very lucky ako. Kwento ni Arabel, isa sa mga kantang inihanda niya for Veiled Cup ay napili para i-perform niya. Yung top 1 ko na nasa isip sa list ng songs ko, yun yung na-approve na kantahin ko. Pinagdasal ko talaga na yun yung kantahin ko kasi hindi lang siya yung basta power na kanta eh. Parang nakaka-relate ako dun sa song na yun na feeling ko fit siya para ilaban ko dun sa competition. Sulit daw ang journey sa kanyang first international competition kahit hindi niya kasama noong holidays ang pamilya nang magsimula ang kompetisyon. Lalo na ngayong lone representative na siya ng bansa sa Grand Finals. Makakadagdag ang online vote sa kanyang overall score via voting app and an audio streaming platform. Yung dalawang yun, ang 30% ng votes, ang 30% ng scores namin, 10% from Spotify, tapos 20% from the Link app. Ang mga nakasama ni Arabel sa Veiled Cup journey na sina Garrett Bolden at Thea Astley, lubos din ang pasasalamat sa opportunity na makapag-compete sa Veiled Cup. Nag-post pa si Garrett. Nagtapos man ang kanyang journey, his story sa competition will remain with him forever. Athena Imperial, updated sa Showbiz Happenings. Ililipat na sa regular na selda si dating Senador Bong Revilla at kanyang mga kapwa-akusado sa Pandigos Project bukas. Nakatutok si Mariz Umali. Bukas nakatakdang ihalo si dating Senador Bong Revilla sa ibang preso o general population ng New Quezon City Jail Male Dormitory alinsunod sa ipinatutupad na 7-day medical quarantine. Ganyan din ang plano sa 4 niyang kapwa-akusado na tulad ni Revilla ay cleared na sa kanilang medical quarantine. Yes, after 7 days, which is tomorrow, ililipat po siya sa general population. At may cell assignment na recommend ang assessment natin base na rin sa pinagsama-samang security, medical, at classification assessment. As of today, wala tayong report or any notable report regarding their stay in isolation. Walang sakit.
Ang tanong, kanino isasama si Revilla? Gayong hiniling daw mismo ng 4 na kapwa niya akusado na wag silang maisama sa dating senador na sila umanong nagdawit sa kanya. Definitely not with the 4 because of the previous request, and may merit naman ng request nila considering the nature of their case kung individually. Pero may possibility pa siyang masama dun sa 7 nauna na kinulong dito noong October. Yes, it's possible po. Hindi naman sila magka-co-accuse. Definitely may mga kasama siyang siyam. Yes, that's the instruction po. Bagamat paulit-ulit na sinasabi ng BJMP na walang special treatment, hindi pa rin daw maaaring ipagsawalang bahala ang kondisyon at kaso ng dating senador. The higher the risk, the higher the level of control for movement. For this case, high profile and high custodial risk siya. Dahil the nature of the case, at alam naman natin na may mga possibility pa sa iba-ibang mga sa general population na baka may manggulo o whatever, tinitingnan lang po natin yan. Base sa United Nations standard na kanila raw sinusunod, mayroon daw 1 oras bawat araw ang mga PDL para magpaaraw. Dinadala na lang din daw ang pagkain sa selda ng mga inmate para malimitahan ang galaw para na rin sa kanilang seguridad. Hindi naman daw issue ang congestion dahil kasalukuyan nasa mahigit 3,600 pa lang ang nakakulong sa male dormitory na may kapasidad para sa mahigit 5,000 PDL. Ayon sa BJMP, handa rin sila sakaling madagdagan pa ang mga ikukulong kaugnay sa kontrobersyal na flood control project scam. Dito halimbawa sa Quezon City Jail Male Dormitory, bukod sa 14 pang bakanting selda, ay may 195 pang bagong gawang selda na maaari raw paglagyan ng mga bagong ipapasok na PDL. Mayroon pa yang reception cell at medical ward. At sakaling sa ibang panig naman daw ng bansa dadalhin ng mga PDL. As to other facilities, nakapaghanda naman na tayo, considering meron tayo sa Lapu-Lapu City, yung contractor and other co-accused. And then, kung may other prepare pa, ready naman po ang BJMP kasi we have 488 facilities nationwide that can cater kahit saan man po ma-file ang case. Wala namang dalaw ngayon dahil nakatakda ang Lunes para sa araw ng paglilinis. Iba't ibang aktibidad ng mga PDL at mga schedule din ng hearing. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Fit to stand trial o kaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa paglilitis ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court, kaya ni Duterte na lumahok sa mga proceeding para sa hinaharap niyang crimes against humanity kaugnay ng Duterte drug war. Nakatakdang magsimula ang confirmation of charges sa February 23. 3 independent medical expert ang sumuri kay Duterte matapos silingin ng kanyang kampo na wag na ituloy ang mga proceeding dahil sa hindi umano nito kayang lumahok. Ibinasura na ang hiling dahil batay sa medical assessment ng experts panel. Kumbinsido ang chamber na kaya ni Duterte na igiit ang kanyang procedural rights o mga karapatan at kaya niyang lumahok sa pre-trial proceedings. Hinihintay namin ang pahayag ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman tungkol sa desisyon ng pre-trial chamber. Sabay na nagsanay ang Navy ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea para sa search and rescue, supply missions at medical evacuations. Live mula roon, nakatutok si EJ Gomez. EJ! Emil, 2 araw nagsama ang Naval Forces ng Pilipinas at Amerika para sa ika-11 maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Layo nitong palakasin ang puwersa at interoperability ng dalawang bansa sa pagpapatrolya sa karagatan. 2 araw magkasamang naglayag ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea nitong Linggo at Lunes para sa ika-11 Bilateral Maritime Cooperative Activity o MCA. Isang pagsasanay na nagpapatibay ng partnership ng dalawang bansa na layong mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas na maprotektahan ang karapatan at soberanya sa West Philippine Sea. Pinangunahan ito ng barko ng Pilipinas na BRP Antonio Luna at Navy ship ng US na John Finn o DDG-113.
Sa kalagitnaan ng mga drills ng Philippine at US Navy sa isang designated area o exercise box, 40 nautical miles ang layo sa silangang bahagi ng Bajo de Masinloc, namataan ang barko ng People's Liberation Army Navy ng China na 500 Shining. Lumayo rin siya ng lumayo at hindi rin naman siya naka-distract sa natin. Hindi sila naging obstruction sa daanan ng exercise. Wala namang radio challenges. Kabilang sa mga isinasagawa ng Naval Forces sa Maritime Cooperative Activity ay ang deck landing qualification, kung saan ang Philippine Naval Aircraft na AW-109 ay lumapag dito sa BRP Antonio Luna habang ang barko ay umaandar. Magagamit ito ng militar sa aktwal na operasyon sa hinaharap, kabilang ang search and rescue, supply missions at medical evacuations sa karagatan. Nagkaroon din ng pagsasanay ng DLQ sa vessel ng Philippine Coast Guard. Nag-take off ang aircraft mula BRP Antonio Luna at lumapag sa PCG vessel na BRP Gabriela Silang bilang bahagi ng closed deck landing exercise. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sumama ang BRP Gabriela Silang sa Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa. The main challenges involves weather condition, timing, and safety coordination in an operational maritime environment, all of which were effectively managed. Sa unang gabi ng MCA, nagsagawa ng Night Steaming in Company o NSIC. Simulation ito ng magkakasamang pagpapatrolya ng mga barko ng Philippine Navy, US Navy at Philippine Coast Guard sa karagatan sa gabi. Sa replenishment at sea, target na paigtingin ang muscle memory at mastery ng Navy. Ginagamit ang RAS kapag mag-e-exchange o deliver ng mga supply tulad ng langis ang mga barko para masustain ang operasyon nito. Nagkaroon din ng division tactics kung saan ang bawat barko ay nagsagawa ng basic combat at maneuvering actions at formations sa karagatan. Kasama sa focus ng naturang drill ang hasain, ang coordination ng mga kasaping barko o vessel. Nagpalipad naman ang dalawang FA-50 fighter jets at dalawang A-29 Super Tucano attack aircrafts ng Philippine Air Force para sa flyby exercise. Hapon ng Lunes, nagpalitan ng saludo at kaway ang mga sundalo ng mga kalahok na barko. Indikasyon na tapos na ang makabuluhang aktibidad ng kasaping naval forces. Meron tayong surface warfare exercise. Sa mga nakaraan, madalas is maneuvering at saka communications lang. So hopefully sa mga susunod is meron pa ring surface warfare exercise at as much as possible is merong anti-submarine exercises din. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Emil, ayon sa AFP, ang Maritime Cooperative Activity ay bahagi ng shared commitment ng Pilipinas at US at ng mga bansa na nakasaad sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Seas. Nakatuon ang ating bansa, ang Pilipinas, sa mga ganitong aktibidad sa gitna ng hidwaan sa China. Sabi naman ng AFP, handa sila sa anumang banta sa soberanya sa West Philippine Sea. Emil? Maraming salamat, EJ Gomez. Pinasapina ng PNP-CIDG ang nagnotaryo sa isinumiting affidavit of loss ng kampo ni Atong Ang kaugnay sa umano'y nawawalang baril nito. Sabi ng CIDG, ito ay para malaman kung ang pirmadong affidavit ay ginawa bago o pagkatapos maglabas ng warrant of arrest laban kay Ang. January 16 nang i-revoke ang lahat ng baril na nakarehistro sa pangalan ng negosyante. Binawi rin ang kanyang permit to carry. Noong nakarang Martes, January 20 naman, isinuko ng nagpakilalang abogado ni Ang na si Attorney Micaelo Jaime Reyes sa Mandaluyong Police ang isang M16, 3 pistol at isang revolver. Sa 6 na nakarehistro sa pangalan ni Ang, isa ang nawawala noon pa umunong Oktubre. Mga kapuso, walang binabantayang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero maging handa sa pag-ulan bukas dahil yan sa patuloy na pag-iral ng shear line o yung banggaan ng malamig at mainit na hangin. Sa satellite image na nakikita nyo ngayon sa inyong TV screens, yan ang malaking kumpol ng mga ulap sa bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao. Posible ang magdulot ng matinding bugos ng ulan. Bukod yan, iihip pa rin ang malamig na amihan na magdadala ng maulap na kalangitan sa Luzon at Western Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, asahan ng ulan sa northern portion ng Quezon Province sa umaga.
Pagsapit ng tanghali hanggang hapon, uulanin na rin ang Cordillera Administrative Region, pati ang kalurang bahagi ng Luzon Island. Sa Visayas at Mindanao naman, mataas ang tsansa ng malakas na ulan sa Eastern Visayas, kaya mag-ingat po sa banta ng flash flood at landslide. Asahang magpapatuloy yan hanggang sa hapon, habang may tsansa naman ng mga pulo-pulo hanggang katamtamang ulan sa buong Mindanao. Posible rin ang mahina hanggang katamtamang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila bukas, lalo na sa hapon. Kaya lagi pong magdala ng payong. Patuloy pa rin tumutok para sa mga update tungkol sa lagay ng panahon. Sa Amerika, dinepensahan ng mga opisyal ng Trump administration ang pamamaril ng immigration agents sa isang lalaki sa Minneapolis. Git ng mga opisyal, self-defense umano ang ginawa ng mga officer dahil sa pag-atake umano ng biktimang si Alex Preti nitong weekend. Taliwas po yan sa video ng mga saksi, kabilang ang nakuha ng Reuters agency. Dito makikitang cellphone ang hawak ni Preti na pumagitna sa mga officer at sa itinulak nilang rallyista. Sa video, hindi nito inilabas ang dalang lisensyadong baril gaya ng pinalabas ng mga opisyal. Si Preti ang pangalawang Amerikanong nabaril ngayong buwan ng U.S. Immigration and Customs and Enforcement Agents o ICE sa Minneapolis. Ilang grupo na ang nagsagawa ng protesta sa Minneapolis laban sa ICE dahil sa pagkamatay ni Preti. Tuloy-tuloy na ang trabaho ng Pangulo matapos maospital at magpahinga. Ayon sa palasyo, suportado ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga opisyal ng Pilipinas na nagtatanggol sa posisyon ng bansa sa West Philippine Sea. Nakatutok si Ivan Mayrina. Matapos lumiban sa aktibidad sa Ilocos Norte noong Biyernes dahil sa diverticulitis o pamaganang bahagi ng malaking bituka, nagawa ng pulungin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Economy and Development Council kanina. Balik normal na ang schedule ng Pangulo ayon sa palasyo. Sabay pabulaanan sa malian nilang impormasyon na inoperahan o kailangang operahan ang Pangulo. Sa ngayon po ay masasabi natin maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo. Ang Pangulo ay nasa meeting. So yan po ay fake news. Naiparating pa nga ng Pangulo ang suporta sa mga opisyal ng Pilipinas na nagtatanggol sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kapag po ang mga ahensya ng gobyerno, ang mga heads po ng ahensya ay tama at naaayon sa batas ng ginagawa at naaayon sa ating advokasya na ipaglaban ang karapatan at interes ng bansa, yan po ay sinusuportahan ng Pangulo. Kamakailan lang na ipatawag ng Foreign Ministry ng China si Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz dahil sa mga imaheng ginamit ni Philippine Coast Guard spokesperson on the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na nakakasira umano sa dangal ni Chinese President Xi Jinping. Napatawag po si Ambassador Flor Cruz at doon sa meeting po na yun ay pinagtibay pa rin kung ang ating paninindigan para sa maritime issues at para proteksyonan din po ang ating soberanya. May pahayag pa ang Chinese Foreign Ministry na pagbabayarin ng mga nanguudyok umano at nanlilito sa kung anong tama't mali. Pero sabi ng palasyo, suportado ng Pangulo ang mga opisyal ng gobyerno. So in this particular case, the President stands by the statements of our officials? Yes. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Foreign Affairs na ipinrotesta ng bansa ang umiinit na sagutan sa pagitan ng Chinese Embassy at mga opisyal na bansa. Patuloy daw nilang sinusuportahan ng mga opisyal na bansa sa pagtindig para sa soberanya at sovereign rights at jurisdiksyon ng bansa. Pinahalagan daw ng Pilipinas ang debate, pero mahalaga maging maingat sa pananalita at aksyon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sinuspinde ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng vlogger na sangkot sa away kalsada. Nakatutok si Oscar Oida. Nagkagitgitan, nagkahabulan hanggang sa mauwi sa girian. Viral na ngayon ang cellphone video na yan na bahagi na rin ng investigasyon ng Land Transportation Office. Last Sunday, nakareceive ako ng mga kopya ng mga video niyan. So, agad nireview ko na mabilis. Nagbigay ako ng instruction sa Intelligence Division na gawa na ng show cause order. Sa naturang video, makikitang pagdating sa isang stoplight, bumaba at nilapitan ng isang lalaking vlogger ang isa pang sasakyan. Pilit itong kumakatok sa bintana at nakapagbitaw ng di magagandang salita sa driver ng sasakyan.
Ang video kuha mula sa loob ng sasakyang kaalitan ng nasabing vlogger. Sa isang bahagi ng video, mababanggit pa ng kumuha ang umunoy ikinagagalit ng vlogger. Kung hindi nagpapa-overtake, ayan o. Nagagalit pag nag-overtake kami. Nangahabol talaga. Talaga o. Oh, ayan, nanggigit-git pa. Ginigit-git niya kami. Umabot pa sa puntong nagkasagutan ang magkabilang panig. Kung gusto ka magpabilis doon sa expressway, huwag dito. Mas kupal ka! Yabang mo naman. Dahil dito, agad na nag-issue ang LTO ng show cause order sa nasabing vlogger para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat managot sa administratibong kaso ng reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Sinuspindi na rin ng 70 araw ang kanyang lisensya at nakaalarma ang kanyang sasakyan. Mayroon siyang pagnanais na magkaroon ng gulo, road rage, kasi 2 beses niyang kinat yung sasakyan, hinabol pa niya, tapos bumaba siya, tapos kinakatok niya. Mabuti na lang yung mga tao na nasa loob, hindi siya pinatulan. Ipapatawag rin ng LTO ang nakaalitang driver ng vlogger para magbigay linaw sa issue. Muling paalala ng LTO sa publiko, habaan ng pasensya sa kalsada at iwasan ang anumang aksyon na hahantong sa gulo. Kapag naka-experience sila ng ganun sa ibang motorista, huwag silang bababa at maghahamon ng away. Kaya napaka-importante ng mga dashcams eh. Kaya yung cellphone, makuna natin, ireklamo nila. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Halos tapos na at paiikutin na ang partial committee report kaugnay sa flood control scandal ayon kay Senador Ping Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee. Samantala, posibleng magkaroon ng rigodon sa chairmanship ng ilang komite. At nakatutok si Mav Gonzalez. Posibleng mabago ang chairperson ng isa o 2 komite sa Senado ayon kay Senate President Tito Soto. Pero hindi niya inanunsyo kung ano-anong komite ito at bakit papalitan ang chairman. So, nag-uusap-usap muna yung mga members sa majority. Sir, ano yung 2 komite na posibleng magpalitan ng chairman? Natin concrete at this point so pinag-usapan lang. So, ayaw ko munang sabihin kung ano mga komite yun dahil baka karoon ng hindi pa alam ng iba. Mabuting alam na nila. Pinag-uusapan ni rin ng organizational meeting ng ibang komite, kabilang ang Committee on Ethics na wala pa ring mga miyembro hanggang ngayon. May mga nakabinbin ng ethics complaints sa komite na hindi pa rin natatalakay. Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson na chairman ng Committee on Electoral Reforms, ibibigay na ang committee ito kay Senador Risa Ontiveros at tinanggap na anya ito ng senadora. Sabi rin ni Soto, hindi pa rin nagpaparamdam sa kanya si Senador Bato de la Rosa na absent pa rin sa sesyon. I have not heard any information from Senator Bato. I was wondering nga paano siya nakapirma doon sa minority opinion. Ang mga resource person namang hindi dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nung nakaraang linggo at inisyuhan ng show cause order, maaari ng i-cite in contempt ayon kay Lacson na chairman ng komite. Pero kailangan pa rin aniya na formal ito gawin sa susunod na pagdinig. Well, right for contempt. Ayun. Pero kailangan magkaroon ng hearing to formally cite them in contempt of the committee. Practically lahat kasi si Saldico explanation nasa abroad. So hindi naman siguro acceptable yun. Others are in the hospital. Aniya, kahit nasa ospital, pantay-pantay na isa-cite in contempt pag inisnabang komite. Alam naman natin lahat nagpapa-hospital. So hindi satisfactory. Hindi naman daw sumagot sa show cause order sina Orly Guteza, Mark Tiksay at Paul Estrada na pawang staff umano ni dating Congressman Zaldico. Tugon naman ni Lacson sa posible umanong pagtestigo ni Ko sa impeachment case laban sa Pangulo. That's according to Mike Defensor, not according to Saldico. Para lang yan si Gutesa nasa Marine Compound. Parang ganun lang yun. Nawala naman doon. Remember, sabi niya sa Marine Compound, when we check with the Marine Commandant, hindi nila nakita yung anino. So parang ganun din yun. Ayon kay Lacson, halos tapos na at paiikutin na ang partial committee report ukol sa mga pagdinig sa flood control anomalies. May 2 o 3 pagdinig pa raw ang komite pero wala pang nasiset na schedule. Para sa GMA Integrated News,
Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Iimbestigahan na ng House Committee on Legislative Franchises ang prangkisang iginawad sa Solar para sa Bayan Corporation ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Binasa na sa plenaryo ang motion kanina at nirefer na sa Committee on Rules. Ayon sa House Committee on Legislative Franchises Chairman Jeffrey Ferrer, layo nito mabigyan linaw ang issue o ilang issue sa kumpanya tulad ng sinasabi umunong paglabag sa prangkisa. Imbitahan daw ng komite si Leviste sa pagdinig. Git naman ni Ferrer, hindi ito pamemersonal at walang kinalaman sa pagsasalita ni Leviste kaugnay sa flood control scandal. Tugon ni Leviste, maganda itong balita. Nais daw niyang kunin ang pagkakataong ito para itama ang umano'y maling impormasyon sa social media tungkol sa kanyang negosyo. Kinilala ang husay at galing ng mga kapuso programs at personalities sa 8th Gawad Lasallianeta Awards, kabilang ang mga anchor ng 24 Oras. Present ang ilang kapuso stars sa event. Makichika kay Athena Imperial. Sa ikawalong Gawad Lasallianeta ng De La Salle Araneta University sa Malabon City, kinilalang Most Outstanding Media Entertainment Producer ang GMA Network. Pinarangalang Most Outstanding News Anchors sina Mel Tiangco, Emil Sumangil at Vicky Morales ng 24 Oras. Most Outstanding News Correspondent si Bernadette Reyes. Sana po patuloy po namin kayo maging katuwang in our search for truth. Maraming salamat po. Most Outstanding Morning Show ang unang hirit at Most Outstanding Morning Show host naman ang UH Barkada. Ang Super Radio DZBB ang Most Outstanding Digital Radio Station. Kinilala rin ang mga programa ng GMA Public Affairs. Most Outstanding Public Affairs Show ang Wish Ko Lang, habang Most Outstanding Public Affairs Show host si Vicky Morales. Most Outstanding Documentarist at Magazine Show host ang multi-awarded broadcast journalist na si Jessica Soho. Most Outstanding Documentary Show ang Eyewitness at Most Outstanding Current Affairs Show host ang isa sa dokumentarista nitong si Cara David. Most Outstanding Magazine Show ang I Wonder. Most Outstanding Educational Show ang Born to be Wild. Dahil galing po ito sa mga kabataan, galing po ito sa inyo, napakahalaga po nito sa amin. Because it is a testament of the hard work and the perseverance of the staff in Born to be Wild. At Most Outstanding Educational Show host si Drew Arellano. Sa GMA Entertainment, Most Outstanding Entertainment Talk Show ang Fast Talk with Boy Abunda. At kinilala rin si Boy Abunda as the Most Outstanding Entertainment Talk Show host. Most Outstanding Competition or Reality Show ang PBB Celebrity Collab Edition Season 1. Kinilala rin ang mga host nito, pati ang ex-housemate na si Esnir as Most Outstanding Social Media Personality. Most Outstanding Variety Show ang It's Showtime at Most Outstanding Variety Show hosts ang host nito. Si Barbie Forteza naman ang Most Outstanding Actress in a Digital Film sa pagganap niya sa pelikulang Kontrabida Academy. Logical din naman talaga na magkaroon na rin ng category, acting category sa digital platform, hindi ba? Nagpapasalamat ako dahil ito yata ang aking first ever acting award, parang in digital content. Most Outstanding Film ang Balota, habang Most Outstanding Film Actress si Marion Rivera. Isa naman sa tumanggap ng Zeal Award ang DLSU alumnus na si Juancho Trevino para sa kanyang husay sa larangan ng telebisyon. I'm very much honored kasi syempre LaSalle is where I graduated college. Kaya very close to my heart ang pagtanggap ng award na to. I dedicate everything to the God that created us and also syempre the family that I have right behind me. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thank you, Iya. Yan. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Gawad Lasallianeta ng De La Salle Araneta University. Wow, maraming salamat sa panibagong inspirasyon ngayong bagong taon. Galing-galing natin. Mas magaling sila. Ang galing ng viewers natin sa Maraming support. salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo.
At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.